Hi guys! Ako nga pala si Jen, isa akong caretaker dito sa Taiwan. So, gumawa ako nitong video na 'to kasi maraming nagtatanong sa akin kung saan ba ako nag-apply, anong mga pinasa ko, kung anong lugar ba sila, ganyan. So ako po ay one year and 5 months na po dito sa Taiwan. So ito ngayon, ita-topic natin ngayon is kung ano yung mga agency na puwede niyo pong applyan papunta dito sa Taiwan. So nagawa po ako ng listahan. Okay. So yung una po, ilagay ko na lang po dito sa taas or saan man diyan. Medyo malamig kasi dito ngayon sa Taiwan kaya ayun, tatlo ang suot ko ngayon. Malamig kasi siya ngayon. So bandang December to February medyo malamig na siya. Bali October kasi medyo lumalamig-lamig na pero hindi gano'n kalamig. So yun, ang agency ko po ay ang unang agency po na doon ako natanggap is yung MIP International Manpower. So yun po, ilalagay ko na lang po yung details sa taas kung saan, anong lugar, kung paano nyo po pupuntahan, ganyan. Dito po ako natanggap. Bali kasi nag-a-apply po ako, dapat ay factory po talaga yung goal ko. Kaso medyo nahirapan talaga ako sa height. So yun, kaya ginrab ko na po yung caretaker. Pero sabi nga nila kahit naman daw maliit, pwede namang matanggap dito. Depende sa qualification daw ng company. So, nainip ako, kaya yun, ginrab ko na yung pagiging caretaker. And kung gusto nyong malaman kung ano yung naging process ko sa pagiging caretaker, kung magkano nagastos, bago makapunta dito, comment nyo lang po sa baba. Gagawan po natin ng video kung paano. So, yun. Una po is MIP International. So, yun. Nag-walk in po ako doon. Una po is factory nga. And then, tinanong ako nung staff kung gusto ko daw mag-caretaker na lang muna. Sabi ko, sige. Kasi, ilang agency na po yung napuntahan ko. Bagsak talaga ako sa height kasi may initial screening po talaga sila na kailangan is 152 kalimitan yung 152 centimeter kalimitan yung nakikita ko or napapatapat sa akin. So, ako po ay 4'11 laang. Hindi pa ako naging 5 flat 4'11 lang po. Kaya yun, ginarab ko na yung pagiging caretaker. So, nandito na ako ngayon. And then, next po is yung JS contractor. Yung JS po ay nag-try ako mag-apply doon as factory. Online. Online pa siya. So, check nyo na lang po doon sa, sa Facebook page nila. Kung ano yung link. Kasi doon ay makikita nyo po, doon may fill upan po kayong mga form or po kayong number. Parang ganun. Hindi ko na kasi tanda eh. May makikita po kayo doon. Then, bago po kayo pumunta mismo doon sa agency. So, ilalagay ko na lang din po yung details po ng JS contractor. Hindi nga po pala ako nila, ito ay base lang po sa aking, paalala ko lang po ha, hindi po ako under ng mga agency na yun. Yun po ay kumbaga ako lang po ay share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga napuntahan kong agency bago ako makarating dito sa Taiwan. So, sunod po is yung sa Japman Corporation. So, yun po ay aksidente ko lang siyang napuntahan nung galing ako sa isang agency. Kasi nga bagsak ako dun sa height. So, nayaya lang ako nung mga nakasabayan ko pong mag-apply. So, nagpunta kami ng Japan. Hindi ko na masyadong tanda yung kasi parang lumipat sila ng lugar. Pero
ilalagay ko na lang po ulit dito sa kung saan na po sila naka-base. Titingnan natin kung makikita ko pa ulit kasi medyo matagal na. So, doon po, nagkaroon ako ng chance na ma-interview. Bali, ang ginawa sa akin naman doon is, may experience ako ng factory doon sa Pilipinas. So, ang ginawa nila, medyo in-adjust yung height ko. Kumbaga, sila na po yung nag-adjust ng konti ng height ko kasi ang kailangan naman nila doon is 151 or 152. So, konti na lang, kaya in-adjust na lang nila. And then yun, sa kasamang palad, hindi naman po tayo natanggap sa initial interview. Oo nga, initial interview. So, ligwak ulit tayo. So, yun. Kaya pag mag-a-apply po kayo, medyo haba-habaan nyo po ang pasensya kasi maraming rejection talaga. Then, syempre, kailangan ng pera, lalo na kung pabalik-balik ka ng Maynila. Taga Laguna po kasi ako. So, kung pabalik-balik ka ng Maynila, mahirapan ka talaga sa pamasahe. Then, mag-aabot ka sa isang company, sa isang agency ng kalahating araw or mahigit. Minsan nga maghapon ka doon, tapos pagsaka pala sa height, Pero wag po kayong mawawala ng pag-asa kasi syempre, malay nyo makatagpo kayo ng agency na hindi naman yung mahigpit sa height, kumbaga. So, yun. And then, next po is yung city employment. So, sa city employment po ay 2 beses akong pumunta dyan. Nagbaka sakali ako na baka may company na hindi required ang height, ganyan. So, ganun pa rin ang nangyari. 2 beses po tayong 2 beses po tayo pumunta doon, reject pa din. So, yun. Kumbaga, yun, sa city employment, natanggap din po sila ng caretaker doon. So, yun. And then, ito po ay pwedeng factory or caretaker ha. Nagtatanong na lang po kayo kung anong hiring nila. Sa Melacom, same pa rin po. Sa Melacom po ay meron po sila doon. Hindi kami pinadiretso ng guard doon kasi kumbaga i-check muna daw namin kung ano yung mga hiring or kung ano yung gusto naming applyan, i-check muna namin dun sa website nila, parang ganun. Kumbaga, scan na lang sa amin yung barcode dun sa labas, dun sa guard, para makita kung ano ba yung mga hiring. Kapag walang hiring na factory or caretaker, so balik ka na lang, ganun. So, hindi po kami nakapasok sa loob. So, yun. And next is yung grant placement. Ito po ay parang, ito po yung may pila. Mag-fill up po kayo ng maaga sa dun sa may guard. And then, ililista nyo po dun yung pangalan nyo, number nyo, tapos aantayin nyo po hanggang alas 9 ng umaga kasi dun po sila mag-start mag-screening. So, yun, i-screening sila. Same lang to ng mga ibang agency na napuntahan ko, yung biodata, parang biodata selection niya tatawag dun. So, yun. And then, hintayin mo yun hanggang 50 katao lang yata po yung ina-accommodate nila. So, kailangan medyo maaga-aga ka para ma-accommodate ka nung araw na yun. Sunod po is iQuest. So, same pa rin po ito. Same pa rin po ang nangyari sa akin ito. Pero hindi ko alam kung meron silang caretaker, Sa factory po kasi talaga ako nag-focus nun mag-apply. So, yun. Sa iQuest naman, ganun pa din. Screening, ganyan. And, yun nga, bagsak pa rin po tayo sa height. So, yun. Sa Japan, Maruko naman po. Parang lang po kami, naglagay lang po kami ng ng resume doon sa nila. Doon sa may malapit sa guard, nagpasa lang kami ng resume. Then, antay na lang daw ng tawag. So, hindi naman po tumawag. So, yun. Sa sunod naman po is yung Jedigal.
So, sa Jedigal naman po is katabi lang po ito ng ano ko, ng agency. Malapit lang pala, malapit lang siya dun sa agency na nagpaalis sa akin. So, ito naman po ay kinuha lang po din yung resume namin. Then, yun na. Gora Bells na kami nun. Tapos, pwede nyo rin pupuntahan. Pero, ako kasi hindi na ako nagpunta dito eh. Then, sa Jardine, and then Filsino, lagay ko na lang po dito sa taas kung ano po yung ano na. And yung Skyborn. So, yun yung mga before na na-research ko nung gusto ko mag-apply ng Taiwan, ng pa-Taiwan. So, yun. Sana makatulong po sa inyo yung if na gusto nyo po ng iba pang video tungkol sa process ng isang caretaker papunta dito sa Taiwan. So, comment lang po kayo dito sa baba and then itatry po natin gawa ng video kahit medyo maikli lang kasi medyo kailangan nating bilisan at ang aking alaga laging nakatawag. So, ganoon po dito sa ang caretaker dito sa Taiwan. So, yun lang and sana po i-suportahan niyo po itong video natin in case na may makatulong po sa inyo. And subscribe na rin po. Salamat! Bye-bye!